Maayong buntag sa tanan. Andito po ang Office of the Vice President sa Caraga para magbigay ng serbisyo galing sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. The first day that we were here, last Tuesday, nagpunta po tayo sa 3 eskwelahan sa Manila de Bugabus, sa West Tungao at sa Mabuhay Elementary School para magbigay ng pagbabago bags bilang parte ng pagbabago 1 million learners and 1 million trees. So, dun sa eskwelahan ng mga bata, nagbigay tayo ng pagbabago bags containing basic essentials for education na kakailanganin nila like notebooks, pencils, crayons, at eraser, even the small items like sharpener and ruler. At meron pong kasamang hygiene kit para sa kanilang dental hygiene, at may dala rin po tayong panglaban ng mga bata para sa ulan. So, we were able to distribute on that day around 100 more or less, 150 more or less na gamit para sa mga bata at 3 schools in that area. Kahapon, nag-award naman po tayo ng Magnegosyo Taday funds para sa 24 na negosyante, individual business people sa Hinatuan, para makatulong sa kanila, sa kanilang negosyo, whether existing or uumpisahan pa lang. At nagpunta rin tayo sa Tuyan para magbigay naman ng additional 40 funds, awards para doon sa part ng Magnegosyo Taday. And matapos po itong araw na to, meron pa tayong mga ilang aasikasuhin bago po tayo bumalik ng Maynila. Okay, thank you. Ang first question po, Sir Edwin ng Radyo Sorbato, sir. Ma'am, sa programa po na binigay niyo po natin sa ating mga constituents po sa Caraga region, gusto ko po malaman na expanded ba ito o Caraga o buong Pilipinas po? We do this all over the country. Meron po tayong 10 satellite offices, and then ang central office, meron din tayong extension office sa Tondo, Manila. So lahat po ng opisina na to umiikot sa buong Pilipinas. In Caraga, our satellite office is located in Butuan City, led by Rolmar Basalan. Nandito po siya sa atin. At sa iba't ibang satellite offices rin po, may mga kanya-kanyang leads, kanya-kanyang mandato. Pare-pareho naman po ng mandato na magbigay ng serbisyo to the most unserved and the most underserved na kababayan natin para sa buong Pilipinas. Ma'am, a follow-up. Regarding po itong sa livelihood po natin, financial assistance sa ating mga small businessmen sa Caraga, ano ba to? Walang interest, walang bayad nga kailangan sa ila. Tapos may monitoring ba to na talagang magsusustain ito? Okay. So sa probinsya, sa Caraga mismo, covering Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, and Misamis Oriental, we have already given a total amount of 6.9 million pesos. 2 klase ang MTD program natin, isang pang-individual na tao na bibigyan natin ng 15,000 pesos para sa kanyang negosyo, whether start-up, whether pang-expand, or whether to continue the business, 15,000 pesos po. Para sa organization, whether formally organized or not, nagbibigay po tayo ng 150,000 pesos regardless of the number of membership. Dahil ang gusto rin natin doon, mas maraming members, mas maraming pamilya ang magbe-benefit doon sa programa. They can send their application via email or walk-in sa satellite offices or sa central office or tawag sa telepono, but they will be required to submit some requirements. Siyempre po, because this is not a grant na tulong kagaya ng hindi po siya ayuda in a sense dahil talagang pangnegosyo po ang ginagawa natin. So documents will be required from them, and then there will be a vetting process
done by the Office of the Vice President, beginning from the satellite office kung saan po nanggaling yung application. And pagka nakita natin na maayos lahat ng dokumento at pwede or papasa doon sa standards na nakalagay sa Manual of Operations ng programang Magnegosyo Taday, papasa po sila, qualified sila ang mabibigyan ng award. And then, pagka nabigay na po, bago maibigay yung award, kasama po dun sa proseso ang financial literacy education na ibibigay dun sa mga tao through the PDIC, that's the Philippine Deposit Insurance Corporation, and doon sa pagpili ng negosyong papasukin nila or sa pagpapalago ng existing business or sa pagpapatakbo ng negosyo nila, ay katulong naman po natin ng Department of Trade and Industry. So all these, kailangan po munang pagdaanan ng ating beneficiary bago natin finally maibigay ang cheque. Pag naibigay na po ang cheque, we will still continue to monitor kung paano ginagastos yung pera. Kailangan po natin yung liquidation nila, yung resibo, kailangan po natin kuhanin sa kanila. And then, at least hanggang sa makapag-umpisa sila ng actual na umpisa dun sa negosyo, pwede na po natin silang medyo luwagan ng konti. But we continue to monitor as long as the business is there, nalalaman po yan ng OVP dahil nakatutok rin po kami sa kanila. Also to be able to give them guidance kung meron silang mga challenges na na-experience along the way. And because we want the program to succeed for them, ina-assistihan po natin talaga. Okay, thank you, sir. Sir, Louie, One Mindanao. Yes, sir. Yes, ma'am. Ma'am, with the present situation of the funding sa opisina ng OBP, ano-ano ang mga programa na posibleng maaabot lang po dito? Yung programa po natin, by the way, sir, ang na-approve sa atin for 2026 is 889 million pesos. Yan po yung originally na 903, pero pag tinanggal yung retirement and life insurance policies, yung sinasabing RLIP, 889 fully for the program. So yan po yung hinihintay natin na lumabas na sa GAA, which is a little bit higher than the fund approved for 2025. Nung 2025 po, tinanggalan tayo ng medical and burial assistance. So, hindi na po rin natin siya hiningi for 2026. But we have other remaining programs na tinutuloy natin at ito po yung pupondohan ng 889. We have the Pagbabago Bags and Trees. Ito yung A Million Learners and Trees campaign. And then we have the Magnegosyo Taday. Ito yung sa negosyo naman ng mga tao. And then we have the RISE program, the Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies, kung saan po tayo nagbibigay ng food and non-food boxes na relief sa mga taong nasasalanta ng mga bagyo or kung ano pang ibang kalamidad. And then for Christmas, meron din po tayong Thanksgiving na binibigay sa mga tao bilang pasasalamat sa buhay natin sa isang taon na natili tayong maayos, na natili ang buhay natin na payapa. So that's a part of our Thanksgiving. And then we also have the relief boxes na binibigay naman rin natin sa mga hindi naman nasalanta pero alam natin na kailangan rin talaga ng tulong. Doon po tayo nagpupunta sa mga pinakasulok-sulukan na lugar sa isang probinsya, sa isang nayon. Kaya po naming tumawid ng ilog, kaya naming tumulay sa steel bridge, kaya naming umakyat sa bundok para lang makarating doon sa taong nangangailangan ng tulong ng Office of the Vice President. We have other programs like Libreng Sakay. Dito po sa Butuan City, sa Caraga, ay hindi na po tayo naglagay ng libreng sakay. Pero in major cities around the country like Cebu, Bacolod, Tacloban, in Metro Manila, in Davao, yan po may libreng sakay na programa ang Office of the Vice President. We also have the You Can Be OVP, You Can Be VP program. Ito po yung gusto ni Vice President na simula bata pa lang, so ma-form po from the formative age, ma-inspire, ma-motivate, or
maturuan na mag-ambisyon ang bata at who knows, can be the next vice president of the country pagka dumating siya of age. So, pagka po may napili ang vice president, sinasama niya po for a whole month sa kanyang mga activities, sa kanyang mga meetings, sa kanyang mga kausap, para matutunan ng bata kung ano ba talaga ang ginagawa ng vice president. And then, create that desire in her mind, in her heart, na gustuhin niyang maging vice president kagaya ni Vice President Duterte. Yun po yung objective nun. Part of also of educating our children. Yes, ma'am. Ma'am, with the recent COA findings, yung mga unmodified na comment ng COA sa expenditures ni BP, ano po ang reaction? Ano po ang reaction ni BP tungkol dito? Ano pong mga specific comments nila, sir? Yes, ma'am. Ano po ang reaksyon ni BP with regards sa ipinalabas ng COA, yung mga unmodified unmodified audit opinion? Well, if we're asking for the reaction of the Vice President, syempre happy siya kasi we received the unmodified opinion from the Commission on Audit for the last 3 years, since 2022, 2023, and 2024. Ang ibig sabihin po ng unmodified opinion ay lahat po ng financial statements na sinubmit natin ay fairly presented. Ibig sabihin na ipakita po natin ng tama at ito ay covering all our financial transactions. Wala pong nakita na misstatement or wala pong nakita na hindi totoong statement. So everything is fairly presented, everything is transparent, honest, and truthful. For the last 3 years, we have been receiving the unmodified / and/or, kasi pwede pong and/or unqualified audit opinion. One question? Okay, ma'am, as of now po, ano po ang mga challenges na kinakaharap ng OVP ngayong sa kasalukuyang panahon, ma'am? Challenges on the Office of the Vice President, ano lang naman po funding. Kasi the more funds we have, the more people will be able to help. Pagka niliitan po ang pondo, mas kukonti ang ating magagawang tulong or maibibigay na tulong. But I'll take this opportunity po na magpasalamat sa ating private stakeholders na tumutulong talaga sa Office of the Vice President. Kasi kung titingnan ninyo, ang pondo po natin for this year is 733. And for next year, it will be 889. That's removing the retirement and life insurance policy. For operations lang po talaga yung 889. Hindi pa siya abot ng 1 bilyon. So, kung paano natin nagagawa ang pagbibigay natin at kung gaano karami ang naaabot natin na tao, sa tulong na rin po yan ng mga private stakeholders natin na nagdo-donate sa atin in kind, goods po ang binibigay nila sa atin, ayaw po natin ng cash. At pati yung oras nila, mag-volunteer, mag-repack, magluto ng mga binibigay natin sa first responders, kasama po lahat yun. So thank you sa lahat ng donors po ng Office of the Vice President. Okay, Sir Clyde, Hope Radio. Good morning, attorney. Kanina po natanong ni Sir Louie yung unmodified opinion ng COA, but meron na namang na-flag yung COA. This time yung mag-negotiate today, sabi the state auditor cited some questionable kining regarding sa selection process, lack of proper evaluation, and itong business proposal and others. Ano yung komento po ng OVP, ma'am? Kasi it seems na nalilito yung mga tao, sabi unmodified opinion, and here comes okay. Yes, sir. In July this year, kasi lumabas po yung COA audit report for the OVP in June 2025. So in July this year,
during the very first press conference that we handled, yan po ang discussion natin. And we have already explained that for the last 3 years, from 2022, 2023, 2024, the Commission on Audit has already issued an unmodified audit opinion in favor of the OVP. Ang ibig sabihin, ulitin ko lang po, no misrepresentation. Everything, all the documents that we presented were presented fairly. Wala po kaming tinago, wala kaming binawas. Naging honest po sa paglahad ng ating financial transactions dun sa report. Naging very truthful po tayo. Naging transparent po tayo. But hindi naman po natin rin ikakaila that the Commission on Audit also made some observations. But these observations are readily and easily correctable. Kumbaga, nagbibigay po ang COA ng chance na meron kayong mga minor issues that you need to correct. So, tinuturuan din po kami ng COA, and we were given 6 months to do that. So, from June up to now, we have already submitted our report to COA showing the rectifications that we have. Ang ginawa lang po naman nila, ang sinabi lang ng COA, medyo i-adjust ang manual of operations ninyo kung kailangan, because the manual of operations are done per project by the Office of the Vice President. So kami po ang gumagawa nun, kami rin po ang sobrang nagre-restrict sa sarili namin. Which means, pwede po naming i-adjust para makapag-comply kami at makapasa sa Commission on Audit observation. So that's one thing that we did. Yung meron pong through oversight, may isa pong instance para lang maklaro, sir, pero these are just audit observations and recommendations. It does not affect the unmodified/unqualified audit opinion. Hindi po na bago yon. Meron lang pong mga kailangan kaming isubmit na documents pa or ayusin internally. There's a donation of parang photocopying machines at a certain value. 12 photocopying machines ang binigay, pero ang declared value ay brand new acquisition value. Pero nung donate po siya sa Office of the Vice President, used na po. So dapat nag-reflect rin sana sa records namin yung depreciated value. Nakaligtaan lang po na ilagay. And the COA also made that as an observation, which we readily corrected, sir. Follow-up, sir. Follow-up. Attorney, merong pre-election preferences for the upcoming 2020 election, and it shows na Vice President Sara Duterte lead the said survey. Would this be the said baka gagamitin ng yung kabila na baka sisiraan si VP, considering na nakita dito na leading siya sa survey? Ano po ang gagamitin against the Vice President, sir? Well, we don't know. Baka may plano sila, but hindi namin alam. Oh, okay. Baka okay. itong mga survey gagaya nito, mag-trigger ng hindi panic, but you know, yeah, mag-fuel ng Paranoia. Marunong naman na po siguro ang tao, sir. Basta ang instruction lang naman sa amin sa Office of the Vice President, trabaho lang. Ituloy lang namin whatever we're doing. Tuloy ang pagtulong, ituloy ang pag-deliver ng basic services sa mga tao. Ituloy po ang pag-alaga natin doon sa mga unserved at sa mga underserved. Yun po ang talagang nasa laylayan na kung kailangan, I think I said it earlier, kung kailangan po naming tumawid ng ilog, dagat, umakyat ng bundok, ay gagawin pa rin po natin hanggat hindi pa tapos ang term ni Vice President Duterte. So if you will ask her and I will speak for her, I would say that she will not be bothered, sir. Thank you, Sir Clyde. Net ZTV, Sir Manuel? Good morning.
how do you respond on the yung mga trust ratings po na lumalabas? Meron po kasi mga trust ratings that the Vice President has a low rating. Meron din mga ratings po na mataas siya. So how does the Vice President respond on that? Sa atin, sa Office of the Vice President, and I would think also with the Vice President herself, dire-diretso naman po ang trabaho namin. And the gauge is the recipient, yung mga taong nakakausap po namin sa ground, yung taong natutulungan namin, yung taong nakakakita ng ginagawa ng Office of the Vice President. So, kung maganda po ang rating ng OVP or ng VP, maraming salamat. Kung mabawa po, maraming salamat pa rin. Pareho lang po yun, sir. Trabaho lang po, tuloy lang natin ang trabaho hanggang 2028. Follow-up question, no? Meron po kasi mga congressmen po na sabihin na natin anti-Sara kasi talaga sila. So, how do the Vice President respond on that? I wouldn't know how she would respond to that, sir. But if I may venture, once they are decided to not like a person, they will really not like a person. So, kung desidido na po sila na hindi gustuhin si Vice President Sara Duterte, decided na po sila, hindi na nila yun babaguhin. Thank you, sir. Bombo, good morning. Good morning, Attorney. Po? Yes, sir. So, patapos na yung schedule ng Senado para doon sa GAA. Tapos, iba yung na-approve nila na budget sa OBP compared to Kamara. So, sa paparating na bicameral committee conference, how confident yung OVP natin na hindi na mababago yung budget na inapruba ng Senado? We get our confidence na lang po in the hope na makita nila ang value ng ginagawa ng Office of the Vice President and makita nila kung para saan at saan ginagamit yung pondo na binibigay nila sa Vice President. Ano naman po, sir? Ang output o yung performance ng OVP, including all the satellite offices, speak for themselves. Hindi na po natin kailangan ng maraming salita kasi nakikita naman po sa gawa ang trabaho ng Office of the Vice President. Nitong nakaraang araw, nagpalabas ng statement yung presidente na willing siya makipag-ariglo, makipagbati doon sa mga kalaban niya, lalong-lalo na sa ating Vice Presidente. Ano po ba yung reaksyon ng OVP with regards doon sa sinasabi ng Presidente na willing siya makipagbati, ma'am? Si Vice President po ang makakasagot niyan, sir. Kasi siya po yung Vice President, opisina lang po yung sa amin na pinapatakbo. Okay. Thank you, sir. Any closing statement? Sir, last to lang. Last one, sir. Last one. Okay. Ma'am, ako lang medyo ko na kasi ganina may concession na regarding po sa posisyon ni Vice President ngayon, patungo naman tayo sa 2028. Nag-declare na nga siya na maging for president. So ang question ngayon, kung the future leadership of VP Sara na maging presidente, di ba maging leadership of Revenge in the future? Trabaho lang. Preserve natin yan. Opo, pwede si VP na lang po, si VP na lang. Basta ang sa amin, sir, sa OVP, trabaho lang po kami. Tuloy-tuloy lang kung anong instructions from the Vice President, yun po ang itutuloy naming trabaho. Serve the most unserved and the most underserved.